Iniwan sa gitna ng malakas na ulan. Basang-basa ang katawan, pero mas basa ang pangarap. Habang ang asawa ko ay humaharurot palayo kasama ang kanyang kabit, tanging ang tunog ng aking pusong nagkakalas-kalas ang naririnig ko. Akala nila, tapos na ako. Akala nila, mananatili akong basahan. Pero sa bawat patak ng ulan, isang bagong Elisa ang isinisilang. Handa na akong sunugin ang tulay ng kahapon. Sino ngayon ang tunay na talunan? Hindi mo ba naiintindihan, Eliza? You're just a chore now. Isang obligasyon na nakakapagod ng dalhin. Hindi na kita mahal. At sa totoo lang, hiyang-hiya na akong ipakita ka sa mga kaibigan ko na parang katulong sa tabi ko. Nanigas ang buong katawan ko sa narinig. Tila ba unti-unting naging yelo ang dugong dumadaloy sa aking mga ugat. Nakatayo ako sa gilid ng kalsada sa tapat ng departure area ng airport. Habang ang malakas na buhos ng ulan ay walang awang humahagupit sa aking balat. Ngunit mas masakit, mas matalas, at mas nakamamatay ang mga salitang binitiwan ni Gabriel mula sa loob ng aming sasakyan. Sa aking nanginginig na mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang paper bag na naglalaman ng mainit pang bibingka. Kanina pang madaling araw ay pumila ako sa kanto ng aming subdivision para lang mabili ang paborito niyang kakanin. Dahil alam kong hindi siya nakakain ng maayos bago ang kanyang flight. Kahit masakit ang aking likod dahil sa maghapong paglalaba ng kanyang mga decolor na damit, tiniis ko ang antok at pagod para lang may baon siya sa biyahe. Tiningnan ko ang aking mga daliri. Mga daliring magaspang, may mga bakas ng hiwa mula sa pagluluto at mga kalyong hindi na kailanman mabubura ng kahit anong mamahaling lotion. Ang bawat gaspang sa aking palad ay simbolo ng 10 taon kong pagsisilbi sa kanya, sa kanyang ina, at sa kanilang tahanan. Akala ko, ang mga ito ay medalya ng aking pagmamahal. Ngunit sa paningin pala ni Gabriel, ito ay mga marka ng dumi na ikinahihiya niyang mahawakan. Dahan-dahang bumaba ang salamin ng kotse. Nakita ko ang mukha ni Celine na nakasandal sa balikat ng asawa ko. Nakangiti siya sa akin, isang nangiting puno ng pait at tagumpay, habang pinaglalaruan niya ang kanyang buhok na halatang galing sa isang mamahaling salon. Gabriel, let's go. Baka malate pa tayo sa flight natin to Paris. I don't want to spend another second looking at that eyesore, maarteng sabi ni Celine. Hindi man lang tumingin sa akin si Gabriel. Inabot niya ang pinto ng kotse at itinulak ito nang sapat lang para mahulog sa basang semento ang aking lumang maleta. Isang maletang sira na ang zipper at tinalian ko lang ng PC para hindi bumukas. Diyan ka na, Eliza. Huwag mo na kaming hihintayin. I've already contacted my lawyer. Tapos na tayo. Malamig niyang dagdag bago muling isinara ang salamin. Ang tunog ng makina ng sasakyan na unti-unting lumalayo ay tila isang malakas na huni na bumibingi sa aking pandinig. Hindi ako makasigaw. Walang boses na lumalabas sa aking lalamunan na tila ba sinasakal ng libu-libong tinik. Ang tanging nararamdaman ko ay ang pagbagsak ng paper bag sa aking paanan. Ang mainit na bibingka ay nahulog sa maruming tubig ulan o unti-unting nadudurog at nawawalan ng anyo, gaya ng aking pagkatao sa mga sandaling ito. Huminga ako ng malalim, ngunit ang hangin ay tila punyal na sumusugat sa aking baga. Tumingin ako sa paligid. Libu-libong tao ang nagmamadali. Bawat isa ay may patutunguhan, bawat isa ay may naghihintay na yakap. Pero ako, nakatayo sa gitna ng unos, bit-bit ang isang maletang puno ng mga basahan at isang pusong wala ng tibok. Napatingin ako sa aking refleksyon sa basang salamin ng terminal. Sino ang babaeng ito? Ang babaeng itinalaga ang buong buhay para sa pangarap ng iba, hanggang sa wala nang natira para sa sarili niya? Ang babaeng itinapon na parang sirang payong matapos siyang protektahan sa gitna ng bagyo? Ganito na lang ba talaga ang halaga ko? Pagkatapos ng lahat ng puyat, lahat ng pagtitiis, sa masasakit na salita ni Doña Aurora, at lahat ng pagtitipid,
para lang maging maayos ang buhay ni Gabriel. Ito lang ba ang kakahantungan ko? Isang basang-basahan sa gilid ng airport, hinihintay na tangay ng agos ng baha patungo sa limot. Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nakatayo roon, hinahayaang lamunin ng dilim at ng lamig ng ulan. Ang tanging alam ko lang ay tila unti-unti nang nawawala ang pakiramdam sa aking mga paa. Ang bawat patak ng tubig sa aking balat ay parang mga maliliit na karayom na tumutusok sa aking pagkatao. Sa gitna ng labo ng aking paningin, dahil sa pinaghalong luha at ulan, isang pares ng nakasisilaw na liwanag ang unti-unting lumitaw mula sa malayo. Isang marangyang itim na sasakyan ang dahan-dahang huminto sa aking harapan. Ang tunog ng gulong nito sa basang semento ay tila isang babala. Akala ko ay isa lamang itong estranghero na nagkamali ng hinto o di kaya ay gwardiya ng airport na paualisin ako sa gitna ng kalsada. Ngunit nang bumukas ang pinto sa likuran, isang pamilyar na amoy ng sandalwood at mamahaling tabako ang humalimuyak sa hangin. Sumakay ka na, Elisa, bago ka pa tuluyang kunin ng lagnat. Ang boses na yon, mababa, matikas, at puno ng autoridad. Si Don Roberto, ang ama ni Gabriel, ang taong kinatatakutan ng lahat, maging ng sarili niyang anak. Nanigas ako sa aking kinatatayuan. Sa loob ng 10 taon, bihira kaming mag-usap. Lagi siyang nasa malayo, abala sa kanyang malalaking negosyo, habang ako naman ay abala sa pagiging anino sa loob ng kanilang bahay. Bakit siya nandito? Nakita ba niya ang lahat ng kahihiyang ginawa ng anak niya sa akin? Wala na akong lakas para tumanggi. Ang aking katawan ay kusa ng bumigay. Sa tulong ng kanyang driver, naisakay ako sa loob ng sasakyan. Ang init ng heater sa loob ay agad na sumalubong sa aking nanunuyot na balat. Ngunit ang aking puso ay nananatiling kasing lamig ng yelo. Hindi ako tumingin sa kanya. Nakatingin lang ako sa labas ng bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng airport na unti-unting lumiliit hanggang sa maging malabo na lamang na mga tuldok sa dilim. Hindi kami bumalik sa mansyon. Sa halip, tinahak namin ang daan patungo sa isang liblib na rest house sa Tagaytay. Ang buong biyahe ay balot ng katahimikan, isang uri ng katahimikan na hindi nakakasakal, kundi tila isang kumot na bumabalot sa aking pagod na isipan. Nang makarating kami, agad akong inasikaso ng ilang mga katiwala. Pinainom ako ng mainit na tsa, binihisa ng tuyong damit, at inihiga sa isang kama na kasing lambot ng ulap. Doon nagsimula ang aking 7 araw ng dilim. 7 araw na tila ako ay nasa ilalim ng isang malalim na tubig, kung saan ang tanging naririnig ko lang ay ang sarili kong paghinga. Hindi ako kumakain ng maayos, hindi rin ako nakikipag-usap. Natutulog ako sa umaga at umiiyak sa gabi hanggang sa mawalan na ako ng luha. Sa bawat pagpikit ko, naririnig ko ang tawa ni Celine at ang mga salita ni Gabriel na tila isang sirang plaka na paulit-ulit na sumasariwa sa aking sugat. Ngunit sa gitna ng aking kawalan, palaging naroon si Don Roberto. Hindi siya nagtatanong, hindi siya nangangaral. Minsan, makikita ko na lang siyang nakaupo sa veranda, nagbabasa ng dyaryo o di kaya ay tahimik na tinitingnan ang abot-tanaw. Ang kanyang presensya ay tila isang pader na humaharang sa mundo upang hindi mo na ako maabot ng anumang ingay. Noong 7 gabi, habang ang hangin sa labas ay humuhuni ng isang malungkot na awitin, hindi ako makatulog. Lumabas ako ng aking silid at naglakad sa madilim na pasilyo ng rest house. Ang bawat hakbang ko sa sahig na kahoy ay lumilikha ng mahinang tunog na tila ba sumasabay sa pintig ng aking puso. Napadpad ako sa isang lumang bodega sa dulo ng pasilyo. Bukas ng bahagya ang pinto at mula sa loob ay may tumatagos na liwanag ng buwan. Doon, sa gitna ng mga lumang kagamitan at mga kahon na balot ng alikabok, nakita ko ang isang bagay na nagpatigil sa aking mundo. Isang makinang panahi. Isang lumang-lumang makinang panahi
na gawa sa mabigat na bakal, tila naghihintay na muling hawakan. Lumapit ako at dahan-dahang hinaplos ang malamig nitong ibabaw. Bakit may ganito rito? Sa bawat haplos ko, tila may mga alaala na muling bumabalik. Ang pangarap kong maging isang sikat na modista bago ko ito isinuko para maging asawa ni Gabriel. Sa gitna ng aking pagmumuni-muni, may napansin akong isang piraso ng papel na nakasuksok sa ilalim ng pedal ng makina. Isang sulat na tila matagal nang nakatago. Naghihintay na matuklasan ng isang taong may kaparehong sugat. Binuksan ko ang sulat at ang unang linyang nabasa ko ay tila isang sampal ng realidad. Ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang bilangguan, kundi isang sining ng paglikha. Isang ligaw na asong pumasok sa pamamahay ko nang walang dala, at ngayon ay aalis na isang magnanakaw? Ang boses ni Doña Aurora ay parang hagupit ng latigo na tumama sa aking likuran. Nanigas ako sa harap ng bukas na aparador sa loob ng dati naming silid ni Gabriel. Sa aking mga kamay, mahigpit kong hawak ang isang luma at kupas na sketchbook, ang tanging bagay na may halaga sa akin na hindi galing sa pera ng mga Del Fierro. Hindi ko balak kumuha ng kahit anong alahas, mamahaling bag, o kahit isang piraso ng damit na binili ni Gabriel. Gusto ko lang bawiin ang aking mga pangarap na iginuhit ko bago pa ako naging anino sa bahay na ito. Dahan-dahan akong humarap sa kanya. Nakatayo siya sa may pinto. Suot ang kanyang mamahaling seda na nightgown. Ang kanyang mukha ay puno ng pandidiri na tila ba ang mismong hangin na nilalanghap ko ay nagpapadumi sa kanyang mansyon. Naalala ko ang libu-libong gabi na minasahe ko ang kanyang mga paa hanggang sa makatulog siya. Ang mga umaga na personal kong inihanda ang kanyang espesyal na tsaa sa tamang timpla dahil ayaw niya sa gawa ng mga katulong. Sa loob ng 10 taon, tiningnan ko siya bilang isang ina dahil maaga akong naulila. Akala ko, ang pagiging ulila ko, ang dahilan, kaya niya ako tinanggap. Pero ngayon, malinaw na sa akin, tinanggap niya ako dahil kailangan niya ng isang utusang hindi kailangang bayaran. Wala akong kinuha na hindi sa akin, ma'am. Mahina, ngunit matatag kong sagot. Ang salitang, ma'am, ay parang mapait na gamot sa aking dila, kapalit ng mama na nakasanayan kong itawag sa kanya. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, Elisa. Nakalimutan mo na ba kung saan ka nanggaling? Pinulot ka lang namin sa hirap. Utang mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinain mo at ang bawat sinulid na nakabalot sa katawan mo. Lumapit siya sa akin at mabilis na hinablot ang sketchbook sa aking kamay. Ano ito? Mga drawing ng basahan? Gaya mo, basura lang din ang mga ito. Bago ko pa mapigilan ang kanyang kamay, itinapon niya ang aking sketchbook sa direksyon ng bintana. Nahulog ito sa sahig at ang mga pahina ay nayupi. Tila ba ang aking mga pangarap ay muling niyuyurakan sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang aking puso ay tila isang basong dahan-dahang nagkakabitak-bitak. Naramdaman ko ang panunuyo ng aking lalamunan at ang panginginig ng aking mga tuhod. Ngunit pinigil ko ang aking mga luha. Hindi na nila makikita ang aking pag-iyak. Pagod na akong maging biktima. Tama na, Aurora. Ang boses ni Don Roberto ay umalingaw-ngaw mula sa pasilyo. Pumasok siya sa silid na may dalang kakaibang bigat sa bawat hakbang. Tiningnan niya ang kanyang asawa nang may halong pagkadismaya na tila ngayon lang niya ito tunay na nakilala. Si Eliza ay hindi magnanakaw. Siya ang nagbigay ng dangal sa apelyidong Del Fierro nang higit pa sa ginawa ninyo ng anak mo. Ano bang pinagsasabi mo, Roberto? Pinagtatanggol mo ang babaeng ito kaysa sa sarili nating dugo? Sigaw ni Doña Aurora, ang kanyang boses ay pumailan lang sa buong mansyon. Hindi siya pinansin ni Don Roberto. Sa halip, lumapit siya sa akin at pinulot ang aking sketchbook. Pinagpag niya ang alikabok dito bago ito maingat na ibinalik sa akin. Sa sandaling iyon, napatingin ako sa ibabaw ng side table.
Naroon ang aming wedding photo ni Gabriel, isang larawan ng 2 taong nakangiti. Puno ng pangako na ngayon ay isa na lamang malaking kasinungalingan. Lumapit ako sa mesa. Hinawakan ko ang frame. Ang salamin nito ay malamig, gaya ng pakikitungo ni Gabriel sa akin sa airport. Sa isang iglap, binitawan ko ang frame sa matigas na sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng salamin ay tila isang musika sa aking pandinig. Isang marahas, ngunit kailangang wakas. Hindi ko ito ginawa dahil sa galit, kundi dahil sa pagtanggap. Pinulot ko ang piraso ng litrato, pinunit ito sa gitna, at dahan-dahang inihulog ang mga piraso sa loob ng basurahan. Tapos na ang utang na loob ko sa pamilyang ito, sabi ko habang nakatingin ng diretso sa mga mata ni Doña Aurora. Dahil ang 10 taon ng aking buhay na ibinigay ko sa inyo ay sapat na para bayaran ang lahat ng kanin na ipinakain ninyo sa akin. Tumalikod na ako para lumabas, ngunit bago pa ako makahakbang, narinig ko ang huling deklarasyon ni Don Roberto na tila isang kulog na yumanig sa buong bahay. Aurora, sabihan mo ang anak mo, mula sa araw na ito, lahat ng kanyang credit cards ay deactivated na at ang posisyon niya sa kumpanya, suspendido hanggat hindi niya natututunan kung paano maging isang tunay na lalaki. Kung kaya niyang itapon ang kanyang asawa, kaya ko rin siyang itapon mula sa aking yaman. Ang huling nakita ko bago isara ang pinto ay ang pagkaputla ng mukha ni Doña Aurora habang napapaupo sa kama, habang naglalakad ako palayo sa mansyong naging bilangguan ko. Ang bigat sa aking dibdib ay uwant-unting napapalitan ng isang kakaibang pakiramdam. Takot ako, oo. Pero sa unang pagkakataon, ang takot na yon ay may kasamang laya. Hindi lahat ng lumilipad ay tumatakas, Elisa. Ang iba ay lumilipad para muling hanapin ang sarili na matagal nang nawala. Ang mga salitang yon ni Don Roberto ay paulit-ulit na naglalaro sa aking isipan habang nakatingin ako sa labas ng bintana ng eroplano. Sa ibaba, ang mga ilaw ng Maynila ay unti-unting nagiging maliliit na kislap hanggang sa tuluyan na kaming lamunin ng makapal na ulap. Sa aking kandungan, mahigpit kong hawak ang isang maliit na envelope na ibinigay ni Don Roberto bago ako pumasok sa terminal. Naglalaman ito ng susi ng isang maliit na studio sa Paris at isang sulat ng rekomendasyon para sa isang lumang kaibigan niya sa industriya ng fashion. Paglapag ko sa Paris, sinalubong ako ng hangin na kasing lamig ng yelo. Hindi ito gaya ng ulan sa airport noong gabing iniwan ako ni Gabriel. Ang lamig na ito ay may dalang pangako ng bagong simula. Ngunit ang ganda ng lungsod ay tila isang malaking pader na kailangan kong akyatin. Wala akong dalang kahit ano, kundi ang aking sketchbook, ang lumang makinang panahi na ipinadala ni Don Roberto sa pamamagitan ng cargo, at ang natitirang tapang sa aking dibdib. Ang naging tahanan ko ay isang maliit na attic room sa distrito ng Limaray. Napakaliit ng espasyo. Pagbukas ng pinto ay sasalubungin ka agad ng amoy ng lumang kahoy at alikabok. Ang bintana ay sapat lang para makita ang dulo ng Eiffel Tower sa malayo. Sa gabi, naririnig ko ang tunog ng hangin na pumapasok sa mga siwang ng bubong na tila ba bumubulong ng mga paalala ng aking kahapon. Dito ko naranasan ang tunay na hirap. Ang perang ibinigay ni Don Roberto ay itinabi ko para sa aking pag-aaral. Kaya kailangan kong magtrabaho ng doble. Sa umaga, naglilinis ako ng isang mamahaling boutique sa Avenue Montaigne. Habang pinupunasan ko ang mga salamin na dingding, nakikita ko ang aking sarili. Suot ang lumang jacket, ang mga kamay ay muling namumula dahil sa kemikal ng panlinis. Napakabagsik ng tadhana, habang ang mga mayayamang kliyente ay nagsusukat ng mga damit na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ako naman ay nakaluhod sa sahig. Tinitiyak na walang kahit isang bakas ng dumi ang kanilang maaapakan. Minsan,
Habang naglilinis ako sa ilalim ng isang mannequin, naamoy ko ang isang pamilyar na pabango. Isang matapang na amoy ng rosas at vanilla, ang pabango ni Celine. Sandali akong napatigil. Ang aking puso ay biglang tumibok ng mabilis dahil sa takot at galit. Ngunit nang tumingin ako sa paligid, wala siya roon. Ang amoy na yon ay galing lamang sa isang customer na dumaan. Doon ko na-realize na kahit libu-libong kilometro na ang layo ko, ang mga sugat ng nakaraan ay tila aninong nakabuntot pa rin sa akin. Pagdating ng gabi, sa gitna ng katahimikan ng aking maliit na silid, doon lamang ako nagiging tunay na Elisa. Inilalabas ko ang aking makinang panahi. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito, ang bawat tusok ng karayom sa tela, ay tila isang panalangin. Gumagamit ako ng mga piraso ng telang itinapon na mula sa butik, mga tira-tirang seda at lace na pinagsasama-sama ko para makabuo ng isang bagong anyo. Ang aking mga daliri, na dati ay sanay sa paghawak ng sandok at paglalaba, ay dahan-dahang natututo sa sining ng paglikha. Isang gabi, habang tinatapos ko ang isang disenyo na hango sa binako, isang tradisyonal na hobby mula sa ating bansa na ibinigay sa akin ni Don Roberto, narinig ko ang mahinang katok sa aking pinto. Ito ay ang may-ari ng butik na pinagtatrabahuhan ko, si Madame Vivienne, isang matandang babae na may matalas na mata para sa talento. Hindi ko alam na kanina pa pala siya nakatayo sa labas, pinapanood ang bawat galaw ko. "You have the hands of a storyteller, Elisa," sabi niya sa kanyang malalim na accent habang hinahawakan ng telang gawa ko. "But why are you hiding in the dark?" Tiningnan ko ang aking gawa. Isang damit na tila isang baluti, ngunit gawa sa pinakamalambot na seda. Ito ang simbolo ng aking pagbangon. Noong gabing iyon, binigyan ako ni Madame Vivienne ng isang pagkakataon na hinding-hindi ko inasahan. Isang maliit na sulok sa kanyang butik para itanghalang isa sa aking mga gawa para sa paparating na Paris Fashion Week preview. Ngunit sa gitna ng aking kagalakan, isang balita ang dumating mula sa Pilipinas na nagpabilis muli sa pintig ng aking puso. Si Gabriel at Celine ay papunta rin sa Paris, hindi para magbakasyon, kundi para ilunsad ang bagong kumpanya ng fashion na ipinatayo ni Gabriel gamit ang huling pera ng kanyang ina. At ang kanilang target na makuhang inventor, ang kumpanyang pag-aari ni Madame Vivienne. "Ano ba naman iyan, Gabriel? I thought this was the most prestigious boutique in Paris. Bakit may amoy basura rito?" Ang boses na yon ay parang isang matalas na kuko na kumalmot sa aking pandinig. Hindi ako pwedeng magkamali. Kahit nakatalikod ako at nakaluhod sa malamig na sahig habang pinupunasan ng paanan ng isang mannequin, alam ko kung kanino ang boses na yon. Kay Celine, ang babaeng naging dahilan ng pagguho ng aking mundo, ngayon ay narito. Dala ang parehong mapang-aping tono na tila ba pag-aari niya ang buong silid. Dahan-dahan kong naramdaman ang panlalamig ng aking mga kamay sa loob ng suot na guwantes. Ang tibok ng puso ko ay naging mabilis at marahas, tila isang ibon na nagpupumiglas sa loob ng hawla. Hinigpitan ko ang hawak sa basahan. Gusto kong tumayo at tumakbo palayo. Ngunit may kung anong puwersa na nagpako sa akin sa kinatatayuan ko. Pinanood ko ang refleksyon nila sa makintab na marmol na sahig, ang dulo ng matutulis na takong ni Celine na kulay ginto, at ang mamahaling sapatos ni Gabriel na ako pa mismo ang nagpakintab bago kami naghiwalay. "Don't be so dramatic, Celine. Baka dumaan lang ang basurero sa labas," sagot ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng kayabangan, ngunit may bahid ang pagod na tila ba hindi niya mahanap ang kapayapaang hinahanap niya sa piling ng kanyang kabit. "Excuse me, cleaner. Pakibilisan naman ang pagpupunas dyan. You're blocking the view of the gowns." Maingay na utos ni Celine sa akin. Dahan-dahan akong tumayo. Hindi ko agad iniharap ang aking muka. Inayos ko ang aking suot na uniforme, isang simpleng kulay abong damit na malayo sa mararangyang disenyo
na nakapalibot sa amin. Nang tuluyan na akong lumingon, nakita ko ang panlalaki ng mga mata ni Gabriel. Ang kanyang labi ay bahagyang nanginginig. Tila ba nakakita siya ng isang multo sa gitna ng maliwanag na butik. "Elisa?" bulong ni Gabriel. Ang pangalan ko ay lumabas sa kanyang bibig na parang isang kasalanan. Oh my God! Gabriel, look! Isang hamak na janitor na lang pala ang asawa mo rito sa Paris. Humalakhak si Celine, isang tunog na kasing tulis ng basag na kristal. Lumapit siya sa akin. Ang amoy ng kanyang matapang na pabango ay sumasakal sa hangin. Poor Elisa. Mula sa pagiging katulong sa mansyon, naging janitor sa Paris. Bagay na bagay sa iyo ang hawak mong basahan. It fits your status perfectly. Tiningnan ko siya ng diretso sa mga mata. Walang luha, walang panginginig. Ang bawat pangungutya niya ay tila naging gasolina sa apoy na matagal nang nakatago sa aking dibdib. Sa gilid ng aking paningin, nakita ko ang aking obra maestra na nakatago sa ilalim ng isang puting tela sa likurang bahagi ng butik. Isang gown na gawa sa pinaghalong pinya fiber at Frances na seda na nilagyan ko ng libu-libong maliliit na kristal na tila mga bituin sa madilim na langit. "Maaring hawak ko ang basahan ngayon, Celine," mahinahon kong sabi. Ang boses ko ay kasing lamig ng hangin sa labas. Pero tandaan mo, ang dumi ay madaling linisin. Ang masamang ugali, kahit balutin mo pa ng ginto, amoy bulok pa rin. Itataas na sana ni Celine ang kanyang kamay para sampalin ako. Ngunit isang boses mula sa itaas ng hagdan ang nagpatigil sa kanya. "Is there a problem here?" tanong ni Madame Vivienne habang pababa ng hagdan. Ang kanyang presensya ay tila isang reyna na naglalakad sa sarili niyang palasyo. Tumingin siya kay Celine mula ulo hanggang paa, isang tingin na puno ng paghusga. "Madame Vivienne, we are here for the meeting. This servant of yours was being disrespectful." Sumang ni Celine, pilit na nagpapakita ng amo sa harap ng sikat na designer. Ngunit hindi siya pinansin ni Madame Vivienne. Sa halip, lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking balikat. "Elisa, bakit mo pa pinapagod ang sarili mo sa paglilinis? You should be in the atelier, finishing the final touches of your masterpiece. The investors are coming in an hour." Nakita ko ang sabay na pagkaputla ng mukha ni na Gabriel at Celine. Ang katahimikan sa loob ng butik ay tila naging isang mabigat na kumot. "Masterpiece? Siya?" Hindi makapaniwalang tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay tila galing sa ilalim ng lupa. "Yes, Monsieur Del Fiero," sagot ni Madame Vivienne habang nakangiti ng makahulugan. Si Elisa ang may-ari ng Atelier de Lame at siya ang tanging dahilan kung bakit pumayag akong makipagkita sa inyo ngayon, dahil gusto niyang makita kung gaano kalaki ang nawala sa inyo. Huminga ako ng malalim. Dinaramdam ang tagumpay na unti-unting bumabalot sa aking puso. Sa unang pagkakataon, hindi ako ang tumatakbo. Sila ang nakatayo sa gitna ng kahihiyan habang ako ay nakatayo sa harap ng aking pangarap. "Bumalik ka na sa akin, Elisa. Isipin mo ang lahat ng pinagsamahan natin 10 taon. Hindi mo ba kayang patawarin ang isang pagkakamali? Alam kong mahal mo pa rin ako. Dahil kung hindi ka magsisikap ng ganito para lang mapansin ko." Napatigil ako sa pag-aayos ng suot kong silk scarf nang marinig ko ang boses ni Gabriel sa labas ng aking silid sa atelier. Ang bawat salita niya ay tila isang malansang amoy na pilit sumisiksik sa isang malinis na kwarto. Gaano kakapal ang mukha ng lalaking ito. Matapos niya akong itapon na parang basahan sa gitna ng ulan, ngayon ay nagagawa niyang banggitin ang salitang pag-ibig na parang isang produktong ibinebenta sa palengke. Hinarap ko ang aking sarili sa salamin. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang Elisa na namamaga ang mga mata dahil sa pag-iyak. Ang aking buhok ay maayos na nakapusod. Ang aking balat ay nagniningning
sa ilalim ng mga mamahaling ilaw at ang aking mga mata ay wala ng bakas ng takot. Sa kabilang banda, si Gabriel, na nakikita ko sa refleksyon ng pintong bahagyang nakabukas, ay mukhang haggard. Ang kanyang suit na dati ay laging perpekto ay tila maluwag na sa kanya at ang kanyang mga mata ay puno ng desperasyon. Isang uri ng desperasyon na hindi galing sa pag-ibig, kundi sa gutom sa yaman. Nalaman ko mula kay Madame Vivienne na tinanggihan ng lahat ng investors sa Paris ang proposal ni Gabriel. Ang kanilang dahilan, ang kanyang mga disenyo ay walang kaluluwa. Sinasabi nilang ang aesthetic ng kumpanya niya ay biglang nawala simula nang umalis ang kanyang unnamed consultant, na walang iba kundi ako, ang asawang tagaluto at tagalaba niya na palihim na nag-i-edit ng kanyang mga sketch noon sa Manila. Elisa, nakikinig ka ba? Celine she is a mistake. Isang malaking pagkakamali. Pagpapatuloy niya, ang boses ay nanginginig na tila maiiyak. Nalulugi na ang kumpanya, Elisa. Ang lahat ng pera ni Mama ay nakataya rito. Kapag hindi mo ako tinulungan, mawawala ang lahat sa amin. Dahan-dahan akong lumabas ng silid. Hawak ni Gabriel ang isang malaking kumpol ng mga rosas. Ang mga talulot nito ay kulay pula, gaya ng dugong dumanak sa aking puso noong gabing iniwan niya ako. Inabot niya ang mga bulaklak sa akin. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Para sa'yo, Elisa. Paborito mo ito, di ba? Tiningnan ko ang mga bulaklak. Pagkatapos ay tumingin ako sa aking sapatos. Isang bagong pares ng stiletto na gawa sa Italianong balat. May kaunting putik na dumikit sa dulo nito mula sa paglalakad ko sa hardin kanina. Kinuha ko ang mga rosas mula sa kanyang kamay. Nakita ko ang panandaliang ningning ng pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa siya makangiti, yumuko ako at ginamit ang malalambot na talulot ng mga rosas para punasan ang putik sa dulo ng aking sapatos. Ang bawat kuskos ng bulaklak sa aking sapatos ay tila isang malakas na sampal sa kanyang pagkatao. Nang malinis na ang aking sapatos, binitawan ko ang mga nayuping bulaklak sa sahig at tinapakan ang mga ito habang naglalakad ako palapit sa kanya. Paborito ko ang mga rosas noon, Gabriel, pero ngayon, mas gusto ko na ang amoy ng tagumpay. Malamig kong sabi habang tinitingnan siya ng diretso sa mga mata. Huwag mong gamitin ang 10 taon natin bilang panakot. Dahil ang 10 taon na yon ay ang pinakamahabang bangungot ng buhay ko. Ang bawat butil ng kanin na ipinakain mo sa akin, binayaran ko na ng luha at pawis. Wala na akong utang sa'yo. Pero Elisa, go home, Gabriel. Ayusin mo ang basura mo. Pagputol ko sa kanya. Eksaktong sa sandaling iyon, ang katahimikan ng atelier ay nabasag ng malakas na tunog ng pagbukas ng pinto sa ibaba. Narinig ko ang mabilis na hakbang ng mga tao at ang sunod-sunod na pagkislap ng mga kamera mula sa mga reporter na biglang sumulpot sa labas ng butik. Monsieur Del Fiero, is it true that your new collection is a direct plagiarism of a student's archive from 5 years ago? Sigaw ng isang reporter mula sa ibaba. Gabriel, may lumabas na ebidensya na ang pirma ni Don Roberto sa investment papers ay peke. Ano ang masasabi mo rito? Tanong pa ng isa. Nakita ko ang sukdulang takot sa mga mata ni Gabriel. Ang kanyang mundo, na binuo niya sa ibabaw ng mga kasinungalingan at pagnanakaw ng talento, ay nagsisimula na ring gumuho sa harap ng buong mundo. At ang pinakamasakit na bahagi, ang ebidensyang yon ay hindi galing sa akin, kundi galing kay Celine, na sinubukang iligtas ang sarili sa pamamagitan ng paglalaglag sa kanya kapalit ng kaligtasan mula sa mga awtoridad. Tinalikuran ko si Gabriel habang pilit siyang hinahabol ng mga kamera at ng sarili niyang karma. Habang paakyat ako sa aking opisina, ang tanging naririnig ko na lang ay ang marahang tunog ng sarili kong mga hakbang, isang tunog na puno ng kapayapaan. Ang bawat kislap ng mga ilaw sa paligid ng panitunggihin ng engrandeng bulwagan ng Palais de Tokyo ay tila mga bituin na bumababa upang saksihan ang aking muling pagsilang. Sa likod ng entablado,
Ang hangin ay mabigat sa amoy niya'y mga mamahaling pabango, spray sa buhok, at ang init na nagmumula sa mga plansang pangkulot. Ngunit sa gitna ng kaguluhang ito, nananatili akong kalmado. Hinaplos ko ang huling piraso ng aking koleksyon. Isang gown na kulay ginto at pilak na ang bawat tahi ay simbolo ng bawat luhang pumatak sa aking mga mata noong mga gabing wala akong matakbuhan. Tiningnan ko ang aking mga kamay. Wala na ang gaspang ng mga kemikal mula sa paglilinis, ngunit naroon pa rin ang maliliit na marka ng karayom, mga sugat na nakuha ko sa pagbuo ng aking pangarap sa madidilim na gabi sa aking attic. Para sa akin, ang mga ito ay hindi natanda ng hirap, kundi mga medalya ng aking katapangan. Eliza, it's time. The world is waiting for the forgotten wife, bulong ni Madame Vivienne habang iniaayos ang aking belo. Ang kanyang tinig ay puno ng pagmamalaki, tila isang ina na ihahatid ang kanyang anak sa dambana ng tagumpay. Nagsimula ang pagtatanghal. Ang tunog ng musika ay dahan-dahang pumailan lang, isang malungkot ngunit makapangyarihang himig na nagsasalaysay ng pagbagsak at pagbangon. Isa-isang lumabas ang mga modelo, suot ang aking mga disenyo na nagpapakita ng transformasyon. Mula sa mga madidilim at mabibigat na tela na sumasagisag sa pagkaalipin, patungo sa mga malalambot at nagniningning na sutla na sumasagisag sa kalayaan. Nang dumating ang huling bahagi, ang lahat ng ilaw ay pansamantalang namatay. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay tila isang panalangin hindi pa natatapos. At nang muling bumukas ang liwanag, dahan-dahan akong lumakad sa dulo ng runway. Hindi bilang isang modelo, kundi bilang ang utak at puso sa likod ng bawat hibla ng telang nakikita nila. Sa aking paglalakad, nakita ko ang libu-libong mga mukha. Ngunit ang aking paningin ay tumigil sa unang hanay. Naroon si Don Roberto, nakatayo at marahang nagtatama ang kanyang mga palad sa pagpalakpak. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng mga ilaw. May mga luhang hindi niya itinatago. Sa tabi niya, nakita ko rin ang mga anino ng aking nakaraan. Si Gabriel at Celine ay naroon din, nakaupo sa pinakadulo, halos hindi makita sa dilim. Nakita ko ang hitsura ni Gabriel. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin na tila ngayon lang niya nakita ang tunay na halaga ng babaeng itinapon niya sa ulan. Si Celine naman ay nakayuko. Tila gustong lamunin ng lupang kinatatayuan niya dahil sa kahihiyang dulot ng mga balitang lumalabas tungkol sa kanilang pandaraya. Hindi ko sila tiningnan ng may galit. Tiningnan ko sila ng may pagpapasalamat dahil kung hindi sa kanilang kalupitan, hindi ko matatagpuan ang lakas na ito sa loob ko. Nang marating ko ang dulo ng entablado, ang buong bulwagan ay tumayo. Ang tunog ng palakpakan ay tila isang malakas na alon na tumatama sa aking dibdib. Ngunit sa halip na malunod, ito ay nagpadala sa akin sa kaitaasan. Ipinikit ko ang aking mga mata at dinama ang init ng tagumpay. Para sa lahat ng kababaihang sinabihang wala silang halaga, ito ay para sa inyo, bulong ko sa aking sarili. Ngunit sa gitna ng rurok ng aking kagalakan, ang musika ay biglang huminto. Ang mga tao ay nagsimulang magbulungan nang may dalawang lalaking nakauniforme ng pulisya ang pumasok mula sa gilid ng entablado. Hindi sila tumingin sa akin. Ang kanilang mga mata ay nakatuon sa isang direksyon lamang. Naglakad sila patungo sa kinauupuan ni na Gabriel. Ang pagkislap ng mga posa sa ilalim ng spotlight ay tila isang babala ng paparating na unos. Ang lahat ng kamera na kanina ay nakatutok sa aking mga gown ay mabilis na bumaling sa direksyon ng kaguluhan. Monsieur Gabriel Del Fierro, you are under arrest for grand fraud and the falsification of legal documents. Malakas na deklarasyon ng isa sa mga opisyal na umalingaw-ngaw sa buong Palais de Tokyo. Ang katahimikang bumalot sa bulwagan matapos ang deklarasyon ng mga pulis ay mas mabigat pa kaysa sa anumang ingay.
Ang bawat pagkislap ng mga lente ng kamera ay tila mga kidlat na tumatama sa mukha ni Gabriel na ngayon ay kasing puti na ng papel. Nakita ko ang marahas na paggalaw ng kanyang mga balikat habang ang malamig na metal ng posas ay humahalik sa kanyang mga pulso. Ang tunog ng paglak ng mga ito ay hindi ko narinig, ngunit naramdaman ko ang bawat detalye sa aking kalooban. Ang huling tanikala ng aking nakaraan ay tuluyan ng naputol. Elisa, tulungan mo ako. Sabihin mo sa kanila na hindi ito totoo. Sigaw ni Gabriel habang pilit siyang hinihila ng mga opisyal palabas ng bulwagan. Ang kanyang boses ay puno ng desperation, isang tunog na malayong malayo sa mapangaping tono na ginamit niya noong gabing iniwan niya ako sa ulan. Hindi ako sumagot. Nanatili akong nakatayo sa gitna ng entablado. Ang aking mukha ay tila isang estatwa ng marmol. Matikas, ngunit walang emosyon. Pinanood ko siyang ilabas. At sa huling pagkakataon, ang aming mga mata ay nagtagpo. Wala na akong nakitang asawa sa kanya. Ang nakita ko na lamang ay isang estrangherong nilamon ng sariling kasakiman. Kinabukasan, habang ang buong Paris ay abala sa pag-uusap tungkol sa tagumpay ng aking koleksyon at ang iskandalo ng mga Del Fiero, isang hindi inaasahang bisita ang dumating sa aking atelier. Si Doña Aurora, ang babaeng dati ay naglalakad, na tila reyna, ay mukhang biglang tumanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay hindi maayos na nakaayos at ang kanyang mga mata ay namamaga dahil sa pag-iyak. Sa sandaling makita niya ako, hindi siya sumigaw, hindi rin siya nagmura. Sa halip, ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang bumigay hanggang sa siya ay lumuhod sa aking harapan, sa gitna ng mga mamahaling tela at mga disenyo. Elisa, pakiusap. Alam kong marami kaming pagkukulang sa'yo. Pero anak ko si Gabriel, hindi niya kakayanin sa kulungan. Pagmamakaawa niya, ang kanyang mga kamay ay pilit na inaabot ang dulo ng aking damit. Ikaw lang ang pakikinggan ni Roberto. Kausapin mo siya. Bawiin ang mga kaso. Gagawin ko ang lahat, Elisa. Kahit maging katulong mo ako, basta iligtas mo lang ang anak ko. Tumingin ako sa kanya mula sa aking kinatatayuan. Noong unang panahon, ang makita siyang ganito ay siguradong dudurog sa puso ko. Ngunit ngayon, ang tanging nararamdaman ko ay ang isang malalim na pagod. Naalala ko ang lahat ng mga gabi na lumuhod din ako sa harap niya para humingi ng tawad sa mga bagay na hindi ko naman kasalanan. Naalala ko ang bawat sampal ng kanyang mga salita tungkol sa aking pagiging ulila at walang kwenta. Tumayo kayo, Ma'am Aurora. Mahinahon kong sabi, habang dahan-dahang binabawi ang aking damit mula sa kanyang pagkakahawak. Ang batas ay batas. Hindi ako ang nagpakulong sa anak ninyo. Ang sarili niyang mga desisyon at ang inyong labis na pagpapalayaw sa kanyang mga mali ang nagdala sa kanya sa rehas. Wala ka ba talagang utang na loob? Biglang bumalik ang talim sa kanyang boses, kahit na nakaluhod pa rin siya. Kami ang nagpakain sa'yo nung wala kang matakbuhan. At binayaran ko ang bawat butil ng kanin na yon ng 10 taon ng aking kaluluwa, ma'am. Sagot ko habang nakatingin ng diretso sa kanya. Ang pag-ibig na ibinigay ko sa inyo ay higit pa sa anumang halaga ng pera. Pero ang utang na yon, tapos na. Bayad na ako. Nang makaalis si Doña Aurora, dala ang kanyang galit at kahihiyan, huminga ako ng malalim. Lumapit ako sa aking mesa at tiningnan ang aking unang malaking check mula sa mga benta ng aking koleksyon. Maraming zero ang nakasulat dito, halagang sapat para bumili ng isang mansyon. Ngunit hindi yon ang nagpapasaya sa akin. Kinuha ko ang aking telepono at tinawagan ang isang foundation sa Manila na kumakalinga sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso at pag-abandona. Gusto ko pong mag-donate. Simula ko, ang aking boses ay nanginginig sa emosyon. Gusto ko pong pondohan ng isang programang magtuturo sa kanila ng pananahi. Gusto kong malaman nila na may buhay pa
pagkatapos ng bagyo. Ito ang aking golden moment. Ang ibalik ang biyaya sa mga taong gaya ko ay mas matamis kaysa sa anumang palakpakan sa runway. Ngunit bago matapos ang araw, isang maliit at gusot na sobre ang iniwan ng isang messenger sa aking pintuan. Wala itong stamp, tanging ang pangalan ko lang ang nakasulat sa isang pamilyar na sulat kamay na galing sa loob ng kulungan. Binuksan ko ang sulat. Isang linya lang ang nakasulat doon, ngunit sapat na yon para muling pabilisin ang pintig ng aking puso. Elisa, may isang katotohanan pa na hindi mo alalam. Isang lihim na itinatago ni Papa tungkol sa tunay mong pagkatao. Magkita tayo bago ako mabulok dito. Ang amoy ng luma at basang semento, hinaluan ng matapang na kemikal ng panlinis, ay tila sumasakal sa aking lalamunan habang naglalakad ako sa pasilyo ng kulungan. Ang bawat hakbang ng aking mga sapatos ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan. Isang tunog na nagpapaalala sa akin kung gaano nakalayo ang narating ko mula sa gabing iniwan ako sa ulan. Narito ako, hindi dahil sa utos ng iba, at lalong hindi dahil sa pag-ibig. Narito ako para sa huling pagkakataon na harapin ang anino ng aking nakaraan upang tuluyan ko na itong maiwan sa dilim. Nang maupo ako sa harap ng makapal na salamin, nakita ko ang isang lalaking hindi ko na halos makilala. Si Gabriel. Ang dating makisig at aroganteng tagapagmana ng mga Del Fierro ay tila isang tuyong dahon na madaling tangayin ng hangin. Ang kanyang uniforme ay kupas, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay wala ng ningning ng kayabangan. "Dumating ka!" bulong niya sa intercom. Ang boses niya ay basag, tila isang sirang instrumento. Akala ko ay hayaan mo na lang akong mabulok dito nang hindi naririnig ang katotohanan. "Nandito ako para sa sarili ko, Gabriel, hindi para sa'yo." Malamig kong sagot. "Ano ang lihim na sinasabi mo sa sulat tungkol sa tunay kong pagkatao?" Huminga siya ng malalim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakasandal sa mesa. "Bago ka pa mapunta sa amin, bago ka pa makilala ni Mama, matagal ka nang kilala ni Papa. Si Don Roberto, siya ang lihim na nagpopondo sa orphanage kung saan ka lumaki. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa isang pangako. Ang iyong ina, Elisa, siya ang unang pag-ibig ni Papa. Ngunit hindi sila pinahintulutan ng tadhana." Nanigas ako sa aking kinauupuan. Ang bawat salita niya ay tila isang malakas na hampas sa aking dibdib. Ipinagpatuloy ni Gabriel ang pagkukwento kung paano nalaman ni Don Roberto ang aking kinaroroonan nang mamatay ang aking ina at kung paano niya siniguradong mapupunta ako sa pamilyang Del Fierro sa pag-asang mabibigyan niya ako ng magandang buhay. "Ginamit ka lang ni Papa para pawiin ang sarili niyang pagsisisi," dagdag ni Gabriel, may bahid ng pait sa kanyang tono. "At ako naman ay naging bulag. I treated you like a servant because I was jealous, Elisa. Selos na selos ako sa atensyon na ibinibigay ni Papa sa iyo ng palihim. I'm sorry. I destroyed the only person who truly cared for this family." Tiningnan ko siya ng matagal. Ang galit na matagal kong inalagaan ay tila unti-unting naglalaho. Hindi dahil sa napatawad ko na siya ng buo, kundi dahil napagtanto ko na ang taong nasa harap ko ay isa ring biktima ng sarili niyang insecurities at maling pagpapalaki. "Pinapatawad na kita, Gabriel," panimula ko. Nakita ko ang biglang pag-asa sa kanyang mga mata, ngunit agad ko itong pinawi. "Pinapatawad kita hindi dahil gusto kong bumalik sa iyo, kundi dahil ayaw ko nang bitbitin ang bigat ng galit sa puso ko habang tinatahak ko ang aking tagumpay. I am setting myself free from you and from the Elisa that I used to be." Tumayo na ako at tinalikuran siya. Binaliwala ang kanyang mga tawag at ang mga kamay na pilit humahaplos sa salamin. Paglabas ko ng kulungan,
naroon si Don Roberto, nakasandal sa kanyang sasakyan habang nakatingin sa malayo. Lumapit ako sa kanya. Ang puso ko ay puno ng mga katanungan. Alam ko na po ang lahat, Papa. Tawag ko sa kanya. Sa unang pagkakataon, ang pagtawag ko sa kanya ng Papa ay hindi dahil sa pamilya ni Gabriel, kundi dahil sa pagkilala sa taong tunay na nagprotekta sa akin mula pa noong bata ako. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi, ngunit may kasamang kapayapaan. Hindi ko sinasadyang gawin kang biktima ng mga Del Fierro, Elisa. Gusto lang kitang protektahan. Pero nagkamali ako. Akala ko ang yaman ko ang magliligtas sa'yo. Pero ang sarili mo palang lakas ang gagawa noon. Salamat po, sagot ko habang hinahawakan ang kanyang mga kamay. Salamat sa pagbibigay sa akin ng mga pakpak, kahit na kailangan ko pang dumaan sa bagyo para matutong lumipad. Naglakad ako palayo, patungo sa tabing ilog ng Seine. Ang sikat ng araw ay marahang humahalik sa ibabaw ng tubig, na tila libu-libong diamante na kumikinang. Tumingin ako sa aking refleksyon sa tubig. Ang babaeng nakatingin sa akin ay hindi na ang basang-basahan sa airport. Siya ay si Elisa, isang modista, isang anak, isang reyna ng sarili niyang tadhana. Ang bawat tahi ng aking buhay, mula sa pinakamapait na karanasan hanggang sa pinakamatamis na tagumpay, ay nabuo na sa isang magandang obra maestra. Lumipas ang isang taon na parang isang mahabang tahi sa isang napakagandang tela. Mabagal, maingat, ngunit puno ng kabuluhan. Nakatayo ako ngayon sa balkonahe ng aking bagong gusali sa gitna ng Makati, ang Elisa Academy for Creative Arts. Ang bango ng sariwang sampagita na nakapalamuti sa paligid ay humahalimuyak sa hangin, humahalo sa amoy ng bagong pinturang pader at ang sigla ng mga pangarap na nagsisimulang mabuo sa loob ng silid-aralang ito. Hindi na ito ang malamig at malungkot na hangin ng Paris, kundi ang mainit at mapagkalingang yakap ng aking tinubuang lupa. Tumingin ako sa aking mga kamay. Malinis na ang mga ito, malambot. Ngunit meron pa ring tatag na nakuha ko mula sa mga taon ng pagtitiis. Ang mga kalyo sa aking palad ay hindi na sumasagisag sa pagkaalipin sa pamilya Del Fierro, kundi sa libu-libong oras na ibinigay ko para itayo ang imperyong ito. Sa kabilang dako ng silid, nakita ko ang aking unang makinang panahi, ang makinang nahanap ko sa bodega ng rest house ni Don Roberto. Nakadisplay ito sa gitna ng lobby, hindi bilang isang lumang kagamitan, kundi bilang isang monumento ng aking pagsisimula. Ito ang nagpapaalala sa akin na kahit ang pinakabasag na piraso ng bakal ay kayang lumikha ng sining kung ito ay gagabayan ng isang pusong may layunin. Nabalitaan ko ang balita tungkol kay Gabriel. Nanatili siya sa loob ng rehas, malayo sa karangyaan at kapangyarihan na dati niyang ipinagmamalaki. Ang kanyang mga araw ay puno na ngayon ng pagninilay sa mga pagkakataong sinayang niya. Si Celine naman ay tuluyan ng nawala sa eksena matapos siyang itakwil ng lahat ng mga kumpanya sa Paris. Balita ko ay bumalik siya sa probinsya at namumuhay ng payak, malayo sa mga spotlight na dati niyang kinahuhumalingan. Si Doña Aurora ay naninirahan na ngayon sa isang maliit na apartment. Ang kanyang dating malawak na kapangyarihan ay naging kasing liit na lamang ng silid na tinitirhan niya. Hindi ko sila kinamumuhian. Ang kanilang kinahinatnan ay hindi ko gawa, kundi bunga ng sarili nilang mga kamay. Ang karma ay hindi laging dumarating na may kasamang ingay. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng katahimikan at ang pagkawala ng lahat ng mga bagay na akala mo ay sa'yo habang buhay. Elisa, handa na ang lahat sa ibaba. Ang mga scholar mo ay naghihintay na para sa iyong unang pananalita. Tawag sa akin ni Don Roberto. Lumapit siya sa akin. Ang kanyang muka ay puno ng kapayapaan. Siya ang naging sandigan ko, ang aking gabay, at ang aking tunay na pamilya. Hindi niya ako binigyan ng yaman para maging tamad, kundi binigyan niya ako ng pagkakataon para patunayan ang aking sarili.
Hinawakan ko ang kanyang braso at sabay kaming bumaba sa hagdanan. Sa harap ko ay ang 50 kababaihan, mga nanay na iniwan ng asawa, mga ulilang naghahanap ng direksyon, at mga biktima ng pang-aapi na gaya ko noon. Nang makita nila ako, nakita ko sa kanilang mga mata ang isang bagay na matagal kong hinanap sa aking sarili. Pag-asa. Hindi na ako ang forgotten wife. Ako na si Elisa, ang babaeng sumuong sa pinakamalakas na bagyo para lamang matutunang gumawa ng sarili niyang bahaghari. Ang tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng alahas o sa ingay ng palakpakan. Ang tunay na tagumpay ay ang kakayahang tumingin sa salamin at mahalin ang babaeng nakatingin sa iyo sa kabila ng lahat ng kanyang mga sugat. Ang aking paglalakbay ay hindi natatapos dito. Ito ay nagsisimula pa lamang sa bawat tahi, sa bawat hibla, at sa bawat pusong tutulungan kong muling mabuo. Huminga ako ng malalim, ngumiti sa harap ng mga taong naniniwala sa akin, at nagsimulang magsalita. Sa bawat salitang lumalabas sa aking labi, nararamdaman ko ang tunay na laya. Tapos na ang ulan. Ang araw ay sumisikat na. At sa pagkakataong ito, hindi na ako kailanman muling papayag na matabunan ng anino ng kahit sino. Sapagkat natutunan ko na ang pinakamagandang disenyo na magagawa ng isang tao ay ang disenyo ng kanyang sariling kapalaran.